Sorry. So meron kayong, yung hinihintay nyo na kwento, may na-expect kayo doon na kwento sa good government na hearing about sa'yo, ma'am? Hindi about sa akin, about sa kanya. Okay. I mean, yes, about sa akin. Pero, Coming from him. Gearing towards him. Directed, related sa kanya. May video pa yun eh. Tapos sabi nila, ako daw yung hindi mapagkatiwalaan. Eh, hindi nga lumalabas yung video. Wala nga nakakaalam ng video eh. Ako lang. Video, ma'am. Ma'am, anong video, ma'am? Basta. Wala naman kasi talaga akong ginawang mali. Pero kung sa tingin nila meron man, dalhin nila kung saan. Dalhin nila sa impeachment, dalhin nila sa korte, sasagutin namin. Kaya ako very casual kasi masasagot ko kasi lahat eh ng sasabihin nila. Minsan lang, hindi ako nagsasalita. Kaya mukha siyang walang sagot. Kasi minsan, ayoko na rin na magsalita kasi nakakapagod na sila. Nakakapagod yung galit nila actually. So may na-expect kayo, ma'am, na information against sa'yo doon sa good government na hearing? Ano daw? Sorry. So meron kayong, yung hinihintay nyo na kwento, may na-expect kayo doon na kwento sa good government na hearing about sa'yo, ma'am? Hindi about sa akin, about sa kanya. Okay. I mean, yes, about sa akin. Pero, Coming from him. Gearing towards him. Directed, related sa kanya. May video pa yun eh. Any follow-up, Kat? Tapos sabi nila, ako daw yung hindi mapagkatiwalaan. Eh, hindi nga lumalabas yung video. Wala nga nakakaalam ng video eh. Ako lang. Video, ma'am. Ma'am, anong video, ma'am? Basta. Ma'am, anong video po yun, ma'am? Ay, pag sinabi ko yung gender, alam niyo na kagad kung sino eh. Anong video, ma'am? Alam niyo naman, di ba? Gusto niyo lang talaga manggaling sa Ma'am, akin. hindi po. JC, alam mo. Oh. No, we don't. Oh, antayin natin. Mahaba kasi yung kwento sa kanya. Tapos pag kinento ko yung parte lang ng question na yan, sayang naman yung ibang chismis. Hindi chismis yun kasi ako yung ano eh. Ako yung may alam. Hindi. Iba pa. Iba pa. Yeah. Hindi ito yung pulveron. Hindi din. Oo. Wala na bang question? Ano na ito? Fishing na ito. Fishing. Ma'am, yung topic na lang ng video, about saan lang po yung video. If not, Next question na. Maraming salamat. Next question, Jason. Ma'am, so sa tingin mo ba, VP, instead yung sinasabi nilang, sorry, JC, sorry, Your Honor, dapat hindi ko ma-recognize. So, ang sinasabi mo, VP, imbes yung sinasabi nila you're making diversionary tactics, ikaw yung nagiging diversionary tactics nila. Ako yun. Kasi, tingnan nyo, Sa totoong problema. ako mayor ako ng 3 terms. Noong simula ng term, pinag-uusapan na kaagad namin ng council yan. Ano ba ang landmark legislation ninyo for these 3 years? Nakikita nyo ba na meron silang landmark legislation? Wala. Inuubos nila yung oras ng mga tao. Kita niyo yung mga tao sa DepEd, wala na nagawang trabaho yun. Sa kakaupo nila doon. Inuubos nila yung pera ng taong bayan diyan sa mga hearings nila going after me. And wala silang pake kasi ang gagawin lang nila is magbigay ng pera kung saan-saan. Kasi wala naman kasing projects na masasabi natin. Ang ano sa amin yan, pag umuupo ako, ewan ko lang sa iba. Ako, nung mayor ako, pinag-uusapan kaagad, ano ang big ticket project ng 3 taon na ito? Ano ang landmark legislation ng taong ito? Kasi yan yung gagamitin namin para ma-re-elect kami. Diba? Yan yung sasabihin namin, kita nyo, may landmark legislation tayo. So, dapat kasi pag upo mo, ganyan yun, diba? Sasabihin mo sa mga tao, in 6 years, pinakamayaman na ang Pilipinas, in 6 years, ganito, may security, dami kang. And then lahat ng trabaho mo, papunta siya doon para
pag alis mo, nakikita ng mga tao yung trabaho for the past 6 years. So, Follow up. Other matters. oo, okay lang kasi inano niyo yung traffic para pumunta dito. So, kunin niyo na lahat. Thank you, Kunin niyo ma'am. na lahat ng mga kailangan ninyo. Ma'am. Huwag lang about siya. Okay. Okay. Pangalanan natin siya. Ano bang... Wala pa akong... Actually, wala akong code name para sa kanya eh. Sinasabi ko diretso yung pangalan niya kapag ginalibak na ko siya. Baka pwede naman sabihin yung pangalan. Okay. Ma'am, COC filing na po next week. Will you be endorsing like senators? Or may Senate slate po ba kayo? Sa ngayon, wala. Wala akong Senate slate, wala akong senators. Kasi nga sabi ko, nakatutok kami defending the office of the Vice President. I feel that that is my primary duty right now, to defend the office. So, nakatutok lahat ng effort ko doon. Pero, we'll see. Malayo pa naman kasi yung kampanya. Sa February pa siya magsisimula. So, tingnan natin, baka pagdating noong February, medyo maluwang na. Last. Pwede ba? Sorry, when you agreed to run with President Marcos in 2022, did you ever imagine yourself being at the center of controversies and even impeachment rumors less than halfway into your term? Kasali yan sa sit down. Next na yan. Yes, ma'am. Mrs. Cheryl, follow up. Sorry. Last time. Ma'am, you previously said po na 3 Dutertes will be running for the Senate. Magtutuloy po ba kaya ito? Naku, hindi ko alam. Basta naririnig ko lang siya sa mga grupo nila, mga tao na nakapalibot sa kanila na tatakbo daw, naghahanda, tumakbo. Hindi ko lang alam kung sasabay-sabay silang tatlo. Pero if ever, ma'am, you'll be supporting them po. Yes, of course. Nandito ako para sa... In fact, nagtanong na ako sa kapatid ko sa slate doon sa Davao City, pati yung mga konsehal, dinanong ko sila. Sabi ko, meron ba akong matutulong sa inyo? And then they all said na, wag ka nang tumulong dito, kami nang bahala. Naiintindihan namin na mas marami kang problema kaysa sa amin doon, dito sa Davao City. So, okay lang sa amin. Okay lang kami. Yan yung sagot nila doon. Sorry, ma'am. PDP has allied with 3 parties. Ang HNP po ba ready to ally with the PDP? Wala pa kaming discussion na mag-alliance with PDP. But hindi ko alam kung bakit gusto pa nilang makipag-alyansa sa amin. Dalawa lang kami doon na sa partido. Ako tsaka si Mayor Aldavid Uy ng Samal. Kami na lang dalawa na nandoon sa partido. Sa HNP, yes. Last question, Kat Domingo. Ma'am, you had a family dinner, I think, or lunch. Complete family. May photo po. PRRD, your mom, Mayor Baste, Congressman Pulong, and you, I think, in Davao City. What was discussed there politically? Ano rin po yung advice sa inyo ni PRRD when it comes to defending the office of the Vice President right now? And thirdly, meron po bang mga humihingi ng endorsement nyo for the 2025 midterm elections? Okay. Meron bang humingi ng endorsement? Wala naman for the 2025 midterm elections. Ano ang advice ni PRD in defending? PRD, talaga, iniisip niyo, magbibigay ng advice yun. Yan, sasabihin lang nun, sapakin mo na yan, suntukin mo na yan, sunugin mo na yan. Ganun. PRD is a jarhead, no? Alam naman natin
lahat yan. So, kung pupunta kay PRD, ang ma-expect mo doon ay galit, sigaw, at volcano eruption, ganyan. Oo, ganyan. So, wala. Wala siyang advice defending the office of the Vice President. Ano pa ba yun? Nag-discuss ba kami ng political? Wala kasi matagal yung discussion about family. Nag-rundown kasi sila isa-isa sa apo, yung mag-asawa or mag-ex. Sorry sa mga girlfriends. Nag-rundown sila sa mga apo. So, inisa-isa nila from the eldest apo, anong nangyayari, anong ginagawa, and then sunod na apo. So, lahat ng parent sumasagot. Like, PZD answered para sa mga anak niya, and then Baste answered para sa mga anak niya, and then ako ay answered para sa mga anak ko. So, yun yung nangyari. So, medyo mahaba yung discussion kasi marami silang tanong regarding sa mga apo nila. ICC investigation na hindi na-release din sa family. Ay nako, si PRD, pag sinabihan mo ICC, sasabihin niya sa'yo, babarilin ko sila lahat. So, yeah, no, wala. There's no talking to PRD. Pero si PRD mo, parang sinasabi ko, nangisa mo yung mga apo. Kasi mo sir, is tapos. Oh yes, oo. Ang lagi lang kasi nasa kanya is yung mga anak ni Baste, ni Mayor Baste. Yung mga anak namin ni PZD, wala kasi sa Davao, so hindi nakikita. Nakikita lang niya pag break, at saka yung mga ganyan, pag merong occasions like Christmas, birthdays. So, he's still parang nasa puso pa rin yung mga apo niya. I think mas nasa puso niya yung mga apo niya kaysa sa mga anak niya. Okay. Okay? Are you guys satisfied? Wala naman kasi talaga akong ginawang mali. Pero kung sa tingin nila meron man, dalhin nila kung saan, dalhin nila sa impeachment, dalhin nila sa korte, sasagutin namin. Yun. Kaya ako very casual kasi masasagot ko kasi lahat ng sasabihin nila. Minsan lang, hindi ako nagsasalita. Kaya mukha siyang walang sagot. Kasi minsan, ayoko na rin na magsalita kasi nakakapagod na sila. Nakakapagod yung galit nila actually. Yun yung nakakapagod. Pero kung meron kayong kaaway, maasahan ako. Tawagin ninyo ako. Basta away, maasahan talaga ako. Thank you. Thank you very much, OPP Media. Salamat. Thank you po.